Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sabi nila normal daw na bumagal ang kilos kapag tumuntong na sa edad 60. Pero maging tapat po tayo sa isa't isa. Naranasan nyo na bang tumayo mula sa pagkakaupo at biglang nanginig ang inyong mga binti? O kaya'y naglakad papuntang kusina sa umaga at nagtaka kung bakit tila naninigas mabigat o pagod na pagod ang inyong mga tuhod kahit wala naman kayong ginawang mabigat. Hindi nyo po ito imahinasyon at hindi kayo nag-iisa. Ayon sa siyensya, pagkatapos ng edad 60, nawawalan tayo ng hanggang 3% ng lakas ng ating mga binti bawat taon kahit walang injury o sakit. Para kang umaakyat sa bundok araw-araw nang hindi mo namamalayan na may nagdaragdag ng pabigat sa iyong likuran. Pero heto ang magandang balita. Kamakailan lang natuklasan ng mga mananaliksik na maaari nating maibalik ang lakas ng ating mga binti sa loob lamang ng 12 oras. Hindi sa pamamagitan ng tableta, hindi sa ehersisyo, kundi sa pamamagitan ng pagkain, ang tamang pagkain. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng lakas. Maaaring hindi na natin maibabalik ang panahon, pero ang ilalagay mo sa iyong plato ngayon ay maaaring makatulong sa iyo na maging mas matatag, mas malakas, at mas independiyente pagsapit ng umaga. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 pambihirang pagkain na suportado ng siyensya mula sa mga nakakatulong hanggang sa mga sobrang epektibo na mabilis na nagpapanumbalik ng lakas ng binti. At oo, ituturo ko rin kung paano at kailan ito kakainin at ang mga maliliit na gawi na may pinakamalaking epekto. Baka ang ilan sa mga ito ay nasa kusina nyo na pero hindi nyo pa nagagamit sa tamang paraan. Kaya samahan nyo ako hanggang dulo, lalo na para sa isang pagkain na nagpataas ng lakas ng binti ng mahigit 36% sa loob lang ng isang araw na halos walang senior na gumagamit araw-araw. At bago tayo magsimula, mag-iwan naman kayo ng komento sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. Binabasa ko po ang bawat isa sa kanila. At kung bago ka dito, mag-subscribe na para sa mas marami pang simpleng tips para sa pinakamalakas at pinakamalusog ninyong mga taon. Simulan na natin sa unang pagkain dahil naghihintay na ang inyong mga binti na maramdaman ang pagbabago. Kapag iniisip ang malalakas na binti, malamang hindi buto ng kalabasa ang unang papasok sa isip nyo. Pero hayaan nyong sorpresahin ko kayo. Ang maliliit na berdeng butong ito ay may itinatagong sikreto na maaaring lubusang magbago sa pakiramdam ng inyong mga binti sa loob lang ng ilang oras. Ang buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng magnesium. At ang mineral na ito ay may malaking papel sa kung paano gumagalaw at nagre-relax ang inyong mga kalamnan. Kapag kulang nito, mas malaki ang tsansang pulikatin manghina o bumagal ang pagresponde ng inyong mga binti kapag sinusubukan nyong gumalaw. At dito, ito nagiging seryoso. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Magnesium Research, sinundan ang mga nasa edad 60 pataas at nalamang ang mga may mababang antas ng magnesium ay halos doble ang nararanasang pagkapagod sa binti habang naglalakad kumpara sa mga may sapat na antas nito.
Hindi iyan maliit na pagkakaiba. Iyan ang pagkakaiba ng paglalakad ng may kumpiyansa at ng pakiramdam na kailangan mong umupo kada 5 minuto. Ang buto ng kalabasa ay meron ding zinc at healthy fats na nagpapabawas ng pamamaga at sumusuporta sa hormonal balance. Parehong mahalaga para sa performance ng muscle habang tayo'y tumatanda. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng isang bundok nito. 2 kutsara lang ng hilaw at walang asin na buto ng kalabasa ay sapat na para magbigay ng magnesium na magsisimulang magkumpuni ng pagod na kalamnan, minsan sa loob lang ng kalahating araw. Pero heto ang sikreto na marami ang hindi nakakaalam: kung ibababad nyo ang mga buto sa kaunting tubig, magdamag, matatanggal ang tinatawag na phytic acid, isang compound na humaharang sa pagsipsip ng mineral. Ang pagbabad ay naglalabas ng mga mineral na kailangan ng inyong mga binti at tinutulungan ang inyong katawan na gamitin ito agad. Ang payo ko sa mga pasyente ko, gawing simple. Maglagay ng 1 kutsara sa ibabaw ng oatmeal, ihalo sa smoothie o kainin ng direkta kasama ng prutas sa umaga. Magugulat kayo kung paanong ang isang maliit na gawi ay makakatulong na mabawasan ang bigat at panghihina ng inyong binti at maiwasan ang pagbagal sa hapon na alam ng maraming senior. Dumako na tayo sa isa pang mabisang pagkain at mas mabilis itong umepekto, lalo na kung nananakit o naninigas ang inyong mga binti pagkatapos maglakad. Handa na ba kayo? Pag-usapan natin ang katas ng maasim na seresa o tart cherry juice. Maaaring ang tart cherry juice ay parang pangsosyal na inumin, pero huwag kayong padala sa pangalan. Para sa mga senior na gigising na naninigas ang binti o nakakaramdam ng sakit pagkatapos ng maikling lakaran o pag-akyat ng hagdan, ang maliit na pulang inuming ito ay isang game changer at mabilis ang epekto. Ang nagpapabisa dito ay hindi lang ang lasa. Ang maasim na seresa ay puno ng tinatawag na anthocyanins, mga mabisang compound mula sa halaman na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon at tumutulong sa mga kalamnan na mag-recover pagkatapos ng gawain. At hindi ko lang ito sinasabi dahil maganda pakinggan. May tunay na ebidensya. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga nakatatanda na uminom ng 2 serving ng tart cherry juice kada araw ay nakaranas ng 23% na kabawasan sa pananakit ng kalamnan at malaking pagtaas ng lakas ng binti, partikular sa quadriceps, pagkatapos maglakad at umakyat ng hagdan. At heto pa, ang mas kahanga-hanga, ang mga benepisyo ay hindi umaabot ng linggo o buwan. Nagsisimula itong makita sa loob lamang ng 8 hanggang 12 oras, lalo na kung naninigas o pagod na ang inyong mga binti. Ibig sabihin, 1 baso ngayon ay maaaring mga hulugan ng mas magandang kilos bukas. Pero hindi lahat ng cherry juice ay pare-pareho. Hanapin nyo ang 100% tart cherry juice na walang dagdag na asukal at walang halong ibang prutas. Purong tart, cherry lang. Magsimula sa isang maliit na baso, mga 240 ml, mas mainam sa gabi o pagkatapos ng magaan na paggalaw. Pwede itong haluan ng tubig kung masyadong matapang ang lasa. Isipin nyo ito,
bilang isang recovery drink, hindi lang basta inumin. Tinutulungan nitong ilabas ang lactic acid para hindi gaanong sumakit ang mga kalamnan at pinapabuti ang daloy ng dugo para makuha ng inyong mga binti ang oxygen na kailangan para mabilis na manumbalik ang lakas. Isang maliit na baso, isang malaking epekto. Kung gigising kayong naninigas o hirap bumangon, subukan nyo ito. Baka maramdaman nyo ang pagkakaiba bago pa sumikat ang araw. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang berdeng gulay na nakita nyo na ng 100 beses pero marahil hindi nyo pa naluluto sa paraan na tunay na nagpapalakas ng binti. Pag-usapan natin ang lutong espinaka o spinach. Maaaring ang espinaka ay parang ordinaryong side dish lang. Pero kapag niluto sa tamang paraan, ito ay nagiging isa sa pinakamabisang kakampi ng inyong mga binti, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan ang ating mga kalamnan ay hindi lang lakas ang kailangan, kundi suporta mula sa loob. Ang sikreto ng espinaka ay hindi lang sa iron na lagi nating naririnig. Nasa nitrates, magnesium at potassium sa loob ng madidilim na berdeng dahon na iyon ang nagbibigay ng malaking tulong sa inyong mga binti. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa paggalaw ng kalamnan, komunikasyon ng mga nerve at higit sa lahat sa daloy ng dugo. Dito nagsisimula ang mahika. Alam nyo ba, kapag niluto ang espinaka, may magandang nangyayari. Nagiging mas madali para sa katawan na sipsipin ang mga mineral na ito. Ang hilaw na espinaka ay may oxalates na humaharang sa pagsipsip, pero ang mabilis na paggisa sa olive oil na may bawang o lemon juice, iyan ang tamang-tama. Sa katunayan, isang pag-aaral sa Frontiers in Physiology ang sumubaybay sa mga nakatatanda na kumakain ng gulay na mayaman sa nitrate tulad ng espinaka araw-araw at nalamang meron silang hanggang 16% na mas malakas na performance ng binti kumpara sa mga hindi. At higit pa, isang pangalawang pag-aaral sa Journal of Nutrition ang nagpakita na isang serving lang ng lutong espinaka ay nagdulot ng mas mabilis na paglakad at tibay ng binti sa loob lang ng 20 na oras, lalo na sa mga edad 65 pataas. Hindi ito teorya, ito ay nasusukat na lakas na bumabalik sa wala pang isang araw. Ang paraan ng pag-epekto nito ay simple lang. Ang nitrate sa espinaka ay nagiging nitric oxide sa ating dugo. Ito ang gas na nagpapalawak ng ating mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng oxygen delivery, at nagpapabawas ng pagod sa binti. Tinutulungan nito ang mga kalamnan na mas mabilis mag-recover at mas mahusay na tumugon kapag kayo ay tumatayo, naglalakad o umaakyat ng hagdan. Subukang magdagdag ng isang maliit na tasa ng lutong espinaka sa inyong tanghalian o hapunan. Igisa lang ito ng bahagya, huwag pakuluan hanggang malabsa at ihalo sa ibang paborito nyo tulad ng itlog o quinoa. Ang susi ay hindi gawin itong komplikado, kundi gawin itong palagian. Susunod, tingnan natin ang isang simpleng pagkain na maliit sa sukat, ngunit makapangyarihan sa pag-recharge ng mga pagod na kalamnan, lalo na sa ating mga binti. Pag-usapan natin ang lentehas o lentils. Ngayon, pag-usapan natin ang lentehas, ang maliliit na butil na madalas napapabayaan. Maaaring wala itong glamour ng mga superfood na nakikita sa magazine, pero kung ang layo ninyo ay mas malakas
at maaasahang mga binti, ang lentehas ay karapat-dapat sa inyong plato. Bakit? Dahil ang lentehas ay isa sa mga bihirang pagkaing halaman na pinagsasama ang dekalidad na protina, dahan-dahang enerhiya at mga mineral na sumusuporta sa kalamnan, lahat sa isang simple at abot-kayang pagkain. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi lang basta kailangan ng panggatong. Kailangan nito ang tamang uri ng panggatong. Ang mga mabilis na asukal ay maaaring magbigay ng biglaang lakas, pero iiwan ka nitong nanghihina at pagod. Ang lentehas pinapanatili nitong malakas ang iyong mga kalamnan sa binti sa loob ng maraming oras. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa mga senior sa loob ng 2 linggo. Ang grupo na nagdagdag ng lentehas sa kanilang araw-araw na pagkain ay nagkaroon ng 22% na pagbuti sa tibay ng kanilang mga kalamnan sa binti, lalo na sa paglalakad at matagal na pagtayo, kumpara sa grupo na kumain ng mga refined carbs tulad ng puting tinapay o pasta. Malaking pagkakaiba iyon para sa sino mang napapagod agad sa mga gawaing bahay. Pero hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Ang lentehas ay puno ng leucine, isang mabisang amino acid na nagbibigay senyales para sa pagkumpuni ng kalamnan. Mayaman ito sa iron at potassium na parehong mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at pag-iwas sa pulikat. At marahil ang pinaka-interesante sa lahat, naglalaman ito ng prebiotic fiber na sumusuporta sa kalusugan ng bituka at tumutulong sa iyong katawan na mas epektibong sipsipin ang lahat ng sustansyang iyon. Ganito mo ito gagawing epektibo para sa iyo. Lutuin ang tuyong lentehas hanggang lumambot, iwasan ang mga dilata na masyadong maalat at lagyan ng mga sangkap na anti-inflammatory tulad ng luyang dilaw, bawang o lemon. Perpekto ang sopas ng lentehas na may mga inihaw na gulay, o subukang durugin ito para maging isang mainit na palaman na may olive oil at herbs. Isang tatsa lang sa tanghalian o hapunan ay sapat na para mapanatiling may lakas ang iyong mga kalamnan hanggang gabi at maramdaman mong mas malakas ang iyong mga binti kinaumagahan. Mararamdaman mo ito kapag mas matagal kang nakakatayo nang walang pakiramdam na nanghihina at kailangan ng umupo. At kung ang balanse ay isang alalahanin, makakatulong din ang lentehas na patatagin ang iyong mga hakbang. Susunod, isang pagkain na paborito sa hapunan, ngunit iilan lang ang nakakaalam kung gaano ito kabisa para sa mga tumatandang kalamnan. Tingnan natin ng mas malapitan ang salmon. Ang salmon malamang narinig nyo na mabuti ito para sa puso, pero ang marahil hindi nyo alam ay kung gaano kalalim ang suporta nito sa lakas ng kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Sa katunayan, para sa mga senior na gustong gumalaw ng mas madali, may kumpiyansa at mas kaunting sakit, ang salmon ay hindi lang pagkain, ito ay isang kagamitan sa pag-recover. Ang ganda ng salmon ay nasa makapangyarihang trio ng nutrisyon nito, dekalidad na protina, omega-3 fatty acids at vitamina D. Bawat isa ay may critical na papel sa kung paano nagkukumpuni, nagre-recover at nananatiling malakas ang inyong mga kalamnan sa binti.
At kapag nagsama-sama sila sa isang pagkain, ang epekto ay mabilis at kahanga-hanga. Hayaan niyong ipakita ko kung bakit. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumain ng salmon 3 beses sa isang linggo ay nakakita ng 24% na pagtaas sa lakas at mobility ng binti sa loob lang ng 10 araw, lalo na sa paligid ng tuhod at hita. Ano ang sanhi ng pagtaas na iyon? Ang pagbawas ng pamamaga sa pagitan ng mga muscle fiber at pagtaas ng muscle protein synthesis ang proseso na ginagamit ng iyong katawan para muling buuin ang lakas pagkatapos gumalaw. At hindi ito tumitigil doon. Ipinakita ng isa pang pag-aaral na ang omega-3 supplements lamang ay nagpabuti sa distansya ng paglalakad at nagbawas ng pagod sa binti sa mga senior na may problema sa mobility. Isipin nyo kung ano ang makukuha nyo kapag pinagsama nyo ang omega-3s na iyon sa protina at bitamina D sa isang masarap na piraso ng isda. Ito ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang omega-3s sa salmon na tinatawag na EPA at DHA ay direktang pumupunta sa iyong mga muscle cell. Pinapakalma nila ang pamamaga, pinapawi ang paninigas at tumutulong na mabawasan ang pananakit. Ang protina ay muling binubuo ang maliliit na punit sa iyong mga muscle fiber na dulot ng araw-araw na paggalaw. At ang bitamina D, tinutulungan nito ang iyong mga kalamnan na gumalaw ng maayos at sipsipin ang calcium para hindi sila pulikatin o manghina. Isang payo, kung gusto nyong maramdaman agad ang benepisyo, piliin ang wild-caught na salmon, hindi ang farmed. Lutuin ito sa oven o ihawin na may olive oil, sariwang herbs at lemon juice. Iwasan ang pagprito o paglagay ng matatamis na sarsa. Kahit isang maliit na piraso, kasing laki ng palad sa hapunan, ay makakatulong na maramdaman ninyong mas nababaluktot at malakas ang inyong mga binti kinaumagahan. Ngayon, kung naghahanap kayo ng isang plant-based na opsyon na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng halos lahat ng kailangan nila para lumakas ng walang anumang karne, hintayin nyo ang maririnig nyo tungkol sa quinoa. Ngayon, kung kayo ay isa sa mga mas gustong bawasan ang karne o simpleng gusto lang ng mas magaan na plant-based na opsyon na nagbibigay pa rin sa inyong mga binti ng lakas na nararapat sa kanila, ang quinoa ay maaaring maging bago ninyong best friend. Iniisip ng karamihan na ang quinoa ay isang butil, ngunit ito ay isang buto. At ang nakamamangha dito ay isa ito sa iilang pagkaing halaman na naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid, ang mga building blocks na kailangan ng inyong mga kalamnan upang lumago at magkumpuni. Ito ay isang bagay na kahit ang brown rice o oats ay hindi maiaalok. Para sa mga nakatatanda na nais ibalik ang lakas ng binti nang hindi umaasa lamang sa protina ng hayop, ang quinoa ay naghahatid ng kumpletong pakete ng protina sa isang banayad at madaling tunawin na paraan. Ngunit mayroon pa. Ang quinoa ay mayaman sa magnesium, potassium, iron at kahit kaunting bitamina E, mga sustansyang tumutulong sa inyong mga kalamnan sa binti na gumalaw. Nang may mas mahusay na kontrol, mas mabilis na makarecover at manatiling masigla sa buong araw.
Kapag kumain kayo ng quinoa, binibigyan ninyo ang inyong mga kalamnan ng kailangan nila upang gumanap, hindi lamang para sa ngayon, kundi hanggang sa gabi at magdamag. Narito ang siyensya na sumusuporta dito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ang natuklasan na ang mga taong pinalitan ang refined carbs ng quinoa ay nakakita ng mas mahusay na tibay ng kalamnan at mas kaunting pananakit pagkatapos lamang ng isang araw ng pisikal na aktibidad. Mas kamangha-mangha pa, isang pag-aaral mula sa Brazil ang sumubaybay sa mga nakatatanda na kumain ng quinoa sa tanghalian at sinuri sila kinaumagahan. Ang kanilang bilis sa paglalakad at lakas ng binti ay mas mahusay kumpara sa mga kumain ng puting kanin o tinapay. Ang nangyayari ay simple dahan-dahang natutunaw ang quinoa. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng isang tuloy-tuloy at maaasahang daloy ng enerhiya na pumipigil sa pagbagsak ng asukal sa dugo na nagiiwan sa iyong mga binti na mahina o nanginginig. Kasabay nito, ang magnesium sa quinoa ay tumutulong na maiwasan ang mga nakakainis na pulikat sa gabi o paninigas sa umaga na dinaranas ng maraming senior. Upang ihanda ito ng tama, banlawan itong mabuti upang matanggal ang natural na balot na tinatawag na saponin na maaaring mapait. Pagkatapos pakuluan ito sa tubig o sabaw na mababa sa asin hanggang sa maging malambot. Maaari ninyo itong ihalo sa mga lutong gulay, lagyan ng itlog at espinaka sa ibabaw o ihain bilang isang mainit na side dish sa hapunan. At kung handa na kayo para sa isang pagkain na maaaring magparamdam sa inyong mga binti na mas magaan, mas masigla, at hindi gaanong masakit sa loob lamang ng ilang oras, ang susunod ay mahirap talunin. Pag-usapan natin ang beets o remolatsa. Maaaring hindi beets ang unang pagkain kukunin mo, ngunit pagdating sa pagbibigay sa mga pagod at mabagal na binti ng biglaang lakas at tibay, ito ay isang natural na himala. At ang nagpapabisa dito ay isang bagay na alam na ng iyong katawan kung paano gamitin ang nitrates. Kapag kumain ka ng beets, ang mga nitrates na iyon ay nagiging nitric oxide, isang molekula na nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na sirkulasyon, lalo na sa iyong ibabang bahagi ng katawan kung saan bumabagal ang daloy ng dugo habang tumatanda. At kung walang tamang daloy ng dugo, hindi nakukuha ng iyong mga kalamnan ang oxygen na kailangan nila upang gumana, mag-recover o kahit na panatilihin kang matatag. Iyon ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng kabigatan, paninikip o pag-init sa kanilang mga binti pagkatapos lamang ng kaunting aktibidad. Ngayon, ito ang bahaging talagang nakakuha ng aking atensyon. Isang groundbreaking na pag-aaral sa Journal of Gerontology ang natuklasan na ang mga senior na uminom ng beet juice bago maglakad ay nakaranas ng 19% na pagbuti sa bilis ng paglalakad at performance ng binti sa loob lamang ng ilang oras. Hindi araw, hindi linggo, oras. At mayroon pa, isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa hypertension ang nagpakita na isang pang-araw-araw na serving ng beetroot juice ay makabuluhang nagpababa ng presyon ng dugo at nagpabuti sa pagiging flexible
ng mga ugat sa mga taong higit sa 62 malaking panalo para sa sinumang nahihirapan sa balanse o tibay. Ano ang pakiramdam niyan sa totoong buhay? Maraming kalahok ang nagsabi na ang kanilang mga binti ay mas magaan, mas mabilis tumugon at hindi na gaanong masakit pagkatapos gumalaw. May ilan pa ngang nagsabi na ang pag-akyat sa hagdan ay hindi na parang isang labanan. Upang makuha ang mga benepisyo, hindi mo kailangang ngumuya ng hilaw na beets kung hindi mo gusto. Maaari mo itong i-roast, i-steam o ihalo sa isang smoothie. Ngunit para sa pinakamabilis na resulta, ang purong beet juice, walang asukal at hindi hinaluan ang pinakamainam. Isang maliit na baso lang sa umaga o mga isang oras bago ang aktibidad ay maaaring kapansin-pansing magpabuti sa pakiramdam ng iyong mga binti pagsapit ng tanghali. At ang pinakamagandang bahagi, napakasimple nito. Isang maliit na pagbabago na tumutulong na maibalik ang sirkulasyon, mabawasan ang pagod at mapagana muli ang iyong mga binti tulad ng dati. Pero ngayon, oras na upang ilabas ang huling pagkain at ito ang tunay na powerhouse. Hindi lang ito isang bagay na kinakain. Ito ay isang bagay na talagang sinisipsip ng iyong mga kasukasuan, kalamnan at tissue. Magtapos tayo ng malakas sa bone broth o sabaw ng buto. Kung mayroong isang pagkain sa listahang ito na tunay na parang nagpapagaling mula sa loob, ito ay ang sabaw ng buto o bone broth. Hindi lang ito isang masarap na sopas para sa malamig na araw. Para sa mga tumatandang binti, ito ay isang mabilis na masipsip, malalim na nagpapanumbalik na panggatong na gumagana kung saan ito pinakamahalaga sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at connective tissues. Ang nagpapalakas sa bone broth ay ang natatanging kombinasyon ng collagen, mga amino acid, tulad ng glycine at proline, at isang halo ng mga natural na electrolytes na kayang sipsipin at gamitin agad ng iyong katawan. Hindi tulad ng ibang pagkain na nangangailangan ng oras upang matunaw at maging sustansya, ang bone broth ay handa ng gumana sa sandaling inumin mo ito. At oo, totoo ang mga resulta. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism na ang mga matatanda na uminom ng bone broth na mayaman sa collagen ay nakakita ng 36% na pagtaas sa lakas at pagiging flexible ng kalamnan sa loob ng isang linggo. At mas mabuti pa, ang ilan ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa paggana ng binti at mas kaunting pananakit sa loob lamang ng 24 na oras. Mas mabilis pa iyan kaysa sa karamihan ng mga gamot. Isa pang pag-aaral mula sa Japan ang natuklasan na ang glycine, isa sa mga pangunahing amino acid sa bone broth, ay nagpabilis ng pag-repair at recovery ng kalamnan sa binti ng mahigit 40% sa mga nakatatanda isang araw lamang pagkatapos ng pisikal na gawain. Isipin ninyo iyon, isang tasa lang, at ang iyong mga binti ay nagsisimulang magkumpuni ng mas mabilis. Ang bone broth ay hindi lang nag-aayos. Pinapadulas din nito ang iyong mga kasukasuan, pinalalakas ang mga litid, at binabawasan ang nakakainis na pamamaga na nagpapahirap sa paglalakad, pagtayo, o kahit pagbangon mula sa upuan. Ang mga senior na regular na umiinom nito
ay nag-uulat ng mas makinis na paggalaw, mas kaunting paninigas, at mas maraming kumpiyansa sa kanilang mga hakbang, lalo na pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Para ito gumana, para sa iyo pumili ng lutong bahay na sabaw o isang dekalidad na nabibili sa tindahan na gawa sa mga buto ng baka na pinakain ng damo o manok na pinalaki sa pastulan. Pakuluan ito na may suka ng mansanas, bawang herbs at gulay ng hindi bababa sa 2 na oras upang makuha ang pinakamaraming sustansya. Pagkatapos inumin itong maligamgam, mas mabuti kung walang laman ang tiyan sa umaga o pagkatapos ng magaan na paggalaw. Isang maliit na tasa lang ay maaaring maghatid ng lahat ng hinihiling ng iyong mga binti nang hindi mo namamalayan. At kapag sinimulan mong pagsamahin ang bone broth sa iba pang pagkain na napag-usapan natin ngayon, doon talaga magsisimulang magdagdagan ang mga resulta. Ngunit bago tayo magtapos, may gusto pa akong ibahagi. Dahil ang pagkain ng tamang pagkain ay isang bahagi lang ng kwento. Tapusin natin sa ilang maliliit na gawi na tutulong sa iyong masulit ang bawat kagat at pagsama-samahin ang lahat ng ito sa isang bagay na tunay na gumagana. Handa na ba kayo? Pag-usapan natin ang iyong morning routine. Bawat isa sa mga pagkaing na pag-usapan natin ngayon, mula sa buto ng kalabasa na mayaman sa magnesium hanggang sa bone broth na puno ng collagen, ay may ginagawang kakaiba para sa inyong mga binti. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang makapangyarihang isang sistema na hindi nakabatay sa uso, kundi sa tunay na agham at totoong resulta na sinubukan sa mga taong tulad ninyo. Dahil heto ang katotohanan, ang panghihina ng binti ay hindi laging tungkol sa edad. Sa maraming kaso, ito ay tungkol sa sirkulasyon, pamamaga at pag-recover. At kapag pinapakain mo ang iyong katawan sa tamang paraan, dahan-dahan palagian, at may intensyon, tumutugon ang iyong mga binti. Magsisimula kang gumalaw ng mas malaya, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa sa pagtayo mula sa upuan, lalakad ka ng mas tuwid, mas matatag, at marahil mas mabilis pa. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa loob lamang ng 2 oras. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili mong pakainin ang iyong katawan ng tunay nitong kailangan. Kaya ano ang maaari mong gawin ngayon? Magsimula sa simple. Pumili ng isa lang sa mga pagkaing ito, marahil 1 kutsara ng binabad na buto ng kalabasa sa umaga o 1 maliit na baso ng tart cherry juice bago matulog o kahit 1 mainit na mangkok ng bone broth pagkatapos maglakad. Bigyan ito ng 1 araw, tapos tingnan mo kung ano ang pakiramdam ng iyong mga binti kinaumagahan. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Gawin lang ang unang kagat. At kapag handa ka na bumalik ka, subukan ang isa pa. Pagsama-samahin sila. Buuin ang iyong lakas bawat kagat, bawat hakbang. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na pangalagaan ang inyong lakas. Huwag nating isipin na ang panghihina ay isang sentensya ng pagtanda. Ito ay isang kondisyon na maaari nating labanan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at tamang nutrisyon. Ang bawat pagkain na pipiliin ninyo ay isang desisyon
para sa mas malakas na bukas. Kung nakaugnay sa inyo ang mensaheng ito, kung kahit isang bahagi nito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa o nagparamdam na, oo, kaya ko ito, gusto kong marinig ang inyong kwento. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung ano ang nasasabik kayong subukan o kung ano ang naramdaman ng inyong mga binti kinabukasan. Binabasa ko po ang bawat mensahe. At kung hindi pa, pakipindot naman po ang like button. Malaking tulong po ito upang mahanap din ng ibang mga senior ang impormasyong ito. At syempre, mag-subscribe na po kayo para patuloy tayong lumakas, tumalino at maging mas malusog ng sama-sama. Marami pa kayong magagandang lalakarin sa buhay. Siguraduhin nating handa ang inyong mga binti para dito. Maraming salamat sa panonood at alagaan ninyong mabuti ang inyong sarili. Karapat-dapat po kayo diyan.